halimbawa dito yung mga ano natin, makasama natin sa trabaho, like that, okay, yung ating mga employers, yung kay mga kaibigan natin, yung mga tao na kaya natin abutin. Kung baga siya na parang baga siya na ano yan. So now, yan ang ating gagawin ngayon sa ating itong paksa natin ngayon, kung baga siya na hindi lang natin nalalaman ang kalooban ng Panginoon dito. O kaya ang nais ng Panginoon sa ating paksa o kaya sa ating teksto, kundi upang malaman rin natin ang dapat nating ibahagi o kaya ang dapat nating i-share. So ito makikita natin yan sa Romans chapter 1 verse 16 at saka 17. Ang tinatawag na the gospel o kaya ang ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. At the gospel is God's power for salvation. Ayan. So sa Romans chapter 1 verse 16 at saka 17, ang kapangyarihan ng magandang balita. Sabi dito sa Magandang Balita Biblia, hindi ko ikinahihiya ang magandang balita sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at sa gayon din sa mga Grego. Sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinutwid ng Diyos ang kaugnayan ng tao sa Kanya. Ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Tulad ng sinasabi sa kasulatan, ang itinuturing ng Diyos na matuwid sa pamamagitan ng pananampalataya ay mabubuhay. Okay? Yung mabuting balita pero ang ng panyan sa English ay ebanghelyo, di ba? O kaya gospel. Kaya sa English ay ganito ang sinabi ni Apostol Pablo, for I am not ashamed of the gospel of Christ, for it is the power of God to salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. For in it the righteousness of God is revealed from faith to faith, as it is written, the just shall live by faith. Panginoon, samahan mo kami sa aming pag-aaral sa pamagitan ng Banal na Espiritu. Maraming salamat, Diyos, sa pangalan ni Jesus sa obey. Ang Romans chapter 1 verse 17 ay isa sa pinaka-importante. Lahat yata ng binabasa ko sabihin ko importante. At tulad yung tawag dito, for God so loved the world is importanteng talata. Ganyan. So maraming importanteng talata. Ibig sabihin ng importante ay parang kailangang malaman natin sapagkat importante. There are some na kung baga sa nakasulat sa Biblia na hindi masyadong importante. Of course, everything is important. Katulad ba yung mga
mga historical na ano yan? So at least, ang ibig ko lang sabihin dito, pag sinabing importante, kailangan nga malaman ng bawat isa o kaya ng bawat nag-aaral ng salita ng Diyos. Sapagkat, kaya ako naman sinabing importante sapagkat kumbaga sa gospel good news So, ano yung good news at kung paano natin ano yung good news? Kung good news yan, kung bagasin maganda o importante ngayon ang dapat natin malaman. At ang importante yan, kung bagasin si Apostol Pablo, importante rin yan sa kanya. Actually, mabasa nga natin dyan, kung bagasin he is proud of the gospel. At kung bagasin sabi nga niyang hindi niya itinakaya na ipangaral ang Ebanghelyo. Sabi niya gano'n, sapagkat mahalaga nga o importante. Importante talaga sapagkat dito natin malalaman. Titingnan natin yung kanyang nilalaman dito. Meron tayong 5 points dito, 5 points na ating malaman dito sa na ito, sa Romans chapter 1 verse 16 no kay Ebanghelyo. Ang unang sinabi niya po sa Pablo rito for I am not ashamed of the gospel of God. Ano ba yung sabi niya doon? For I am not ashamed of the gospel. Where is that? For I am not ashamed of the gospel of Christ. Pagkatapos tingnan natin. Tapos si Pablo dito sa Roma, sabi niya na pupunta sa Roma para ipangaral ang Ebanghelyo. Yan. Kaya nga lang sa Roma, kaya sa Roma, kung bagasa niya, yun yun ang sentrum, tinatawag na power kasi ang Romans, kung bagasa na sila yung kumolonize sa buong mundo, sila, kung bagasa na sila ang pinuno. Sila ang leader. Sila ang sinusunod. So, kinukog nilang maraming mga bansa na hindi mga Romano pagkatapos sila ang namumuno. Yan. At alam ng taga-Roma kung ano ang kasaysayan ng Israel, ganyan. Lalo yung mga kondoon, di ba? At alam nila rin kung ano si Kristo at kung sino yung yun. At yun ang ipapangaral ni Apostol Pablo. Ang Ebanghelyo ng ating Panginoong Kristo na alam ng mga taga-Roma ng matatalino. Kung baga alam nila ang kasaysayan na si Jesus Christ ay kung baga isang isang karpentero. Ganyan da, pagkatapos pinatay ng Romano, pinako sa cross, gano'n. So, alam nila si Jesus Christ, gano'n ba? So, kung pumunta, yun ang ni Apostol Pablo doon, pag pumunta siya doon, parang walang maniwala. O kay nakakahiya na ituro, o kay ituro. Ipangaral, doon sa Romano na kung baga ganun ang kanilang estado, di ba? Pero kung ikaw siguro, si Apostol Pablo ay pumunta doon para ituro kung paano yung tungkol sa politiko, ituro tungkol sa mabuting pamumuhay ng tao, o kaya ituro para sa moralidad, o kaya sa magiging maayos, o kaya prosperity, mga ganun, o kaya ano pa man dyan, how to become rich, at mga ganyan. Kung yan siguro ang kanyang ituturo, pwede ba siyang matanggap, o kaya hindi nakakaya. Parang ganun yun
So yun ang point about I am ashamed. I am not ashamed. Kung baga sa parang salitang sa English o kaya sa pag-aaral, yung tinatawag na litotes yan, litotes, figure of speech. Yung sasabihin mo ang negative, pero ang punto mo ay yung kabaligtaran niya. Kaya pag sinasabi mong hindi ako, I am not ashamed, the gospel of Christ, ang ibig mong sabihin doon ni I am proud of the gospel of Christ. Katulad halimbawa, kung mayroong isang meron kang hinahangang singer, saka pag sasabihin mo na, hindi, ano bang like those yung halimbawa isang singer, di ba, pagkatapos sabihin mo na hindi, or like for example, halimbawa atleta, di ba, kung sabihin mong he is not a bad athlete, okay, he is not a weak athlete, hindi siya weak na atleta. So in other words, ang ibig mong sabihin doon ay malakas siyang atleta. Kanya yan. So, ganun din ang sabi ni Apostol Pablo, hindi ko ikinahiya o kay hindi ako mahihiya sa Ebanghelyo ng Diyos. So, ganyan niya. Ibig sabihin na I am proud of the gospel of God. Ganyan. Siya sinabi niya, bakit? Titingnan natin kung bakit kung bakit sinabi ni Apostol Pablo yun, yung daloy ng kanyang pangangatwiran na sinabi niya, I am not ashamed. So sa verse 16, yun ang kanyang salita. Sa verse 16, mapapansin natin na sinabi ni Apostol Pablo na I am not ashamed of the gospel of Christ. Eh mayroong kaugnayan ito doon sa pagbasahin natin yung 15. Kasi doon sa chapter 15, sabi ni Apostol Pablo, ako ay nananabik na ipangaral din ang Ebanghelyo sa inyo na nasa Roma. Sabi niya yun, nananabik nga. Pagkatapos sabi niya, I am not ashamed, hindi ako mahihiya. Kundi I am proud to go there. At ipangaral itong na ito, Ebanghelyo na ito. Eh katulad na yung sinasabi ko, baka hindi nga tatanggapin. Kasi, may pangaral mo Kristo na kung karpentero yan, pinatay pangaral mo yan, pangaral mo yan, parang gano'n yan. Para bang kung wala silang matutunan doon kay Jesus Christ sa kanyang ipapangaral na Ebanghelyo. Ba? Makita natin kung bakit hindi siya nahihiya. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang Ebanghelyo. Sabi na po sa Paul, bakit? Una, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikililigtas ng bawat sumasampalataya. Yan. Sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. Una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Paano naging kapangyarihan ng Diyos ang Ebanghelyo? Ibahin yung ito para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Paano? Sapagkat, sabi niya uli rito, dito nahayag ang katwiran ng Diyos. Dito nahayag ang katwiran ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang
sa pananampalataya. O kaya sapagkat dito nahahayag ang katuwid ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. So ngayon ito ba ay kumbaga bagong idea lang na naisip ni Apostol Pablo kaya sinulat? Hindi. Sapagkat ito ay kumbaga kahit sa Old Testament ito rin ang nakasulat. Sa Habakkuk chapter 2 verse 4 sabi doon, kaya ng nasusulat, ngunit ang taong matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Kaya ng matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. Ano ang sabi ni Aikwan dito? Sapagkat dito nahayag ang katuwid ng Diyos mula sa pananampalataya hanggang sa pananampalataya. So, okay. Titingnan natin yung isa-isa natin ito kung ang dalawang talatang ito na si Apostol Pablo kaya niya sinabi na ang Ebanghelyo ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. At ito ay dapat nating paniwalaan. At ito rin ay dapat nating ipahayag ng buong tabang na katulad niya. Unang mapapansin natin na ang Ebanghelyo ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa ikaliligtas ng bawat sumasampalataya. So yun ang una nating pansinin. It is the gospel. Ang Ebanghelyo, yan ang tinatawag ng sinabi na ni Apostol Pablo rito na yan ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Kasi alam natin na Biblia rin ang nagsasabi na ang mga tao ay nagkasala. Hindi lang yung mga tinatawag na mga Hudyo. Kasi sa Romans, kung baga parang sa Romans chapter, ang mga Hudyo, kaya tinatalakan ni Apostol Pablo sinasabi niyang sila ang mabuti, sila ang righteous, ganyan. Sapagkat sila ay doon nagmula ang Messiah, o kaya etc. Ganyan sinasabi nga doon. Parang kung baga, righteous na sila, di ba? Hindi sila nakakatala. Mga ganun yun. Yun kanilang iniisip. Pero, sabi nga Apostol Pablo na, walang kahit isa na righteous. Lahat ng mga tao ay Israelites, they are nagkasala sila lahat and they fall. O kaya hindi nila naabot ang katuwiran ng Diyos o kaya ay yung glory, they fall short of the glory of God. So lahat kung halimbawa lahat ay nagkasala, ganun yan. At wala, palagi kong sinasabi, tumalikod sila sa Diyos. Hindi na sila, kumbaga, Hudyuman yan, o kay mga Grego na, immoral na Grego. Noon ay, kumbaga, walang matuwid. Walang matuwid. Lahat nagkasala. At lahat ng mga tao, they are under God's wrath, sabi ng Biblia. Pero, makita natin kung
kung if we are going to imagine the world, di ba kung ganyan, ang description ng world, o kay mga tao sa mundo na walang nagkasala, walang ganyan, walang kumikilala sa Panginoon, merong kumikilala sa Panginoon, pero ang bagasa na iyo, hindi mali, katulad ng mga Hudyo, di ba? Mali ang kanilang pagkakilala sa Diyos. That is why they still fall short. Hindi pa rin sila napatakop sa katuwid ng Diyos. Sabi ng Biblia, so there are still sinners that needed to be saved, kailangang maligtas. E kung dumating pa si Jesus Christ, kung pagkakasabi, yan pa kung pagkakasabi nandoon ng ating Panginoon, pero hindi pa rin nila pinaniwalaan. Ganyan nga. Ang ano ng kanyan hanggang sa pagdating, hanggang dito ka ating mundo ngayon talagang ganyan din. Lahat tayo ay kabilang sa mga makasalan. At kailangan natin na maligtas. We all need to be saved. Kumbaga sa kailangan natin ang masay, pero ang problema pa rin natin ay kumbaga sa hindi natin kayang isalba ang ating sarili. We cannot do anything to save ourselves. Okay, kahit man lang sana sa Panginoon, tinulikuran mo natin Ganyan niya. Ang ibig sabihin niyan. Kaya yung dumating parang wala tayong kapangyarihan na kung bagaso na isalba ang ating mga sarili. Kahit pa kung bagaso na magpakabuti tayo, kaya pa man dyan wala. Kaya napakahalaga itong panahon din. How are we going to be saved? Ganyan yan. Paano na maliligtas ang mga tao na kailangan nilang kaligtasan, kailangan nila pang bagaso maka-escape sa wrath ng Panginoon. Of course, alam natin yung at sabi nga lahat ng mga tao kung bagasa na condemned, they were already condemned. All people are condemned because of sin. Walang nag-iisip sa Diyos. Ang nakita ng Panginoon ng kawawal mga tao. Ngayon, pinag-ano niya yung kanyang tinatawag na mercy, His mercy and grace. So, ito yung kanya. Kung walang kapangyarihan ng tao na maligtas, pinapaano na ng Diyos na kung bagasa na siya o kaya ang Ebanghelyo merong kapangyarihan para maligtas ang tao at walang iba kundi ang Ebanghelyo. Ayaw sinabi na napakahalaga. Kung gusto natin maligtas, nalaman na natin na yung Ebanghelyo pala, the good news, yung mabuting balita. Of course, alam natin yung nila naman ng Ebanghelyo, di ba? Ang mga tao, makasalanan, patay sila sa kasalanan. Wala silang magawa. Aras sila kung bagasa ni makaligtas sa kasalanan. Bihag sila ng kasalanan. At ang kasalanan ng kanyang kabayaran ay kamatayan. So kung bagasa na hopeless ang mga tao. Pero dito sa pamagitan ni Apostol Pablo sabi niya, merong kapamaraanan kung paano maligtas ang isang tao. Yun yung Ebanghelyo. Okay? So, kung ganon, ang kaligtasan ang pangunahing
pangangailangan ng bawat tao. Makikita natin dito. Yan ang kumbaga na yun ang inano ni Apostol Pablo. Pagpasahin natin yung verse 18 hanggang sa chapter 3:20. Makikita natin doon ang kalagayan ng tao. They were all sinners. Sabi dito, kung babasahin natin, walang nilalaman yun, kundi pinapakita ng mga talatang ito, 18 hanggang 3:20 ng Romans chapter 1 verse 18 hanggang 3:20. Basahin natin yan. At walang ipinapakita ng mga talatang yan, kundi lahat ay nagkasala. At gayon ay nahulog sa ilalim ng matuwid na paghatol ng Diyos. At dahil lahat ay nagkasala, maging ang relisyosong mga Hudyo o ang makamundong Griego na sinabi ko kanina yan, lahat ay hiwalay sa Diyos. Nagganap na matuwid. Wow. Ang Diyos ay ganap na matuwid ba? Nahiwalay sila sa Kanya. Kaya't ang lahat lahat ay nasa ilalim ng puot ng Diyos, gaya ng ipinaliwanag kaagad ni Pablo sa verse 18. Sabi doon sa verse 18, after 17, sabi, sapagkat ang puot ng Diyos ay nakakayag mula sa langit laban sa lahat ng kasamaan at kalikuan ng mga tao na pumipigil sa katotohanan. Ang kalikuan at kasalanan ng mga tao kaya kung baga doon hindi sisumilang sa kanila ang katotohanan. So ang kaligtasan ay tumutukoy sa pagkaligtas mula sa puot ng Diyos at paghatol na nararapat para sa atin dahil sa ating mga kasalanan. Kaya nangangahulugan na ito ang pagiging ligtas mula sa parusa ng kasalanan. So yung kaligtasan, titingnan natin kung saan tayo maliligtas. First, mula sa parusa ng kasalanan. At maliligtas tayo sa parusa, wages of sin, na kamatayan o kay death, eternal death. At ang pagliligtas natin sa parusa ng kasalanan ay mangyayari sa sandaling tayo ay maniwala. O kaya ay the moment we believe sa gospel o kaya sa ating Panginoong Jesucristo. So of course, the gospel is Jesus Christ. The good news is Jesus Christ of what He has done. Sa pangalawa, ililigtas rin tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So first, we will saved sa parusa na bunga ng kasalanan. Ibig sabihin yan, there is no more condemnation. Sabi ni Apostol Pablo sa verse 8, if we are in Christ, there is no more condemnation. Condemnation is eternal death. If we are condemned, of course, we are condemned. Mamamatay tayo sa eternal death o kaya sa impyerno. But, tulad ng sinabi ko rito, if we believe the gospel, the Lord Jesus Christ, ang nga balita. Okay, pag tayo sumampalataya sa Panginoon, tayo'y naligtas mula sa parusa ng kasalanan. Pangalawa, pag maniwala rin tayo sa Panginoon, ay ililigtas niyan tayo mula sa kapangyarihan ng kasalanan. Kasi kasalanan ang bumibiyag sa atin yan. Why?
Kasi, pinagpatawad niya tayo eh. O kaya yung kapangyarihan ng kasalanan, yung mga temptation, mga ganyan, katulimbawa, ikaw, idol worshiper, makasalanan ka dyan, kung ano ka dyan. O kaya yung mga kasalanan na ginagawa mo palagi, mga ganyan, naligtas tayo doon sa kapangyarihan ng kasalanan na yon. Ay, kumbaga sa ang Panginoon, sabi niya, siya rin ang nagbibigay sa atin ng will. Para kumbaga sa maggawa natin ang gusto ng Panginoon in order that we will not. Kung ang gusto ng Panginoon ay huwag magkasala o kaya huwag gagawa ng kasalanan. And it is God who is doing that. At saka kung inililigtas niya tayo sa pamagitan ng kanyang pagpapatawad sa bawat kasalanan natin, di ba? Habang lumalaki tayo sa kabanalan o kaya habang tayo ay nasa-sanctified. Kasi sabi ng Panginoon, siya rin ang magsa-sanctify sa atin. Kung i-predestined, sabi ka rin yan. I-elect pagkatapos, i-sanctified, and then pagkatapos, i-glorified, justified, sanctified, and then glorified, ganyan yan. So, kung bagason ay pati yun ay gawa pa rin ng Panginoon yun. Na iligtas tayo sa ganun. At saka, ang isa pa rito, iniligtas tayo sa harapan ng kasalanan kapag tayo ay nakatayong walang kapintasan sa kanyang harapan sa kalwalhatian. Kasi kung bagason ay haharap tayo sa Panginoon, di ba? Pero, dahil sa pagblad ng ating Panginoon, hinugasan niya tayo. Walang makasalanan, kahit bahid ng kasalanan nakaharap sa Diyos pagdating ng araw. Ay sino ang gumawa niyan? It is the Lord Jesus Christ. Okay, so dapat nating malaman yon na ang kaligtasan ang pangunahing pangangailangan ng bawat tao. Pangalawa, ang kaligtasan ay nangangailangan ng mismong kapangyarihan ng Diyos. Or salvation requires the very power of God. Hindi sinabi ng Ebanghelyo sa mga tao ang tungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi sinabi ng Ebanghelyo ang Ebanghelyo ay kung pag-asa ay patungkol sa kapangyarihan ng Diyos. Hindi yan ang inaano ng Ebanghelyo. Ang sinabi niya rito, sa halip, ito ay ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan. So, ibig sabihin, kung bagaso without the kapangyarihan ng Diyos, hindi maliligtas ang isang tao. At ang kapangyarihan ng Diyos ay kapangyarihan niya yung gawa niya yun. Ang Ebanghelyo, yan. So dito mapapansin natin ang punto rito na ang kaligtasan ay matatamu lamang natin na ang nahulugan ng kaligtasan ay hindi isang bagay na maaring matamo ng mga makasalanan sa pamagitan ng kanilang sariling pagsisikap o mabuting gawa. Ayan yan.
So what is required para maligtas ang isang tao ay yung Ebanghelyo na kumbaga ni kapangyarihan ng Diyos yan. Kasi kumbaga yan ang yan ang pag nalaman mo yan, magkakaroon ka ng tinatawag na belief if you understand that. Magkakaroon ka ng pananalig o kay paniniwala sa ating Panginoon. Pero kapangyarihan ng Diyos yan. Kasi ibig sabihin dito wala tayong magawa katulad ng sinabi rito na ang kaligtasan ay hindi isang bagay na maaari nating magtamo sa pamagitan ng ating mga sariling pagsisikap o mabubuting gawa. Kasi kung gano'n, hindi na kailangan mamatay si Kristo sa cross. O ibig sabihin, hindi na kailangan ang Ebanghelyo. Kasi kung baga ito na Ebanghelyo, yung kamatayan ng Panginoon sa cross, that is the good news. He died for us in order. Kung baga ito na siya ang naparusahan dahil sa ating mga kasalanan upang tayo ay mapalaya. Ganyan yan. Kaya sabi rito kung kaya mo palang ng biligtas ang sarili mo, hindi na kailangan ng Ebanghelyo. Ganyan yan. So ang kaligtasan ay hindi isang yung tinatawag na synergism na kumbaga ay magkasanib na pamaraan ng Diyos at saka ng tao. Katulad din pa ng mga Armenians na kundi ba ang sinasabi nila merong God's part saka merong man's part. Equal salvation. Pero hindi yan sapagkat wala nga. It is only the gospel na pahol ng Diyos para maligtas ng tao. Wala na. Yan. Ang gospel kasi rito kasi sabihin na paano paawar yung gospel? Parang yan. Yung gospel kasi kung baga sa pamagitan lamang ng kamatayan ni Kristo, pagkapako niya sa krus, yan ang kapangyarihan ng Panginoon para maligtas ng tao. O kaya that is God's way. Yan ang makapagliligtas sa inyo. Kaya kung baga kaniwalaan yan, believe in that. Parang ganun yun. Hindi yun. Kaya pag sinabi ang kaligtasan ng kapangyarihan ng Diyos para ang Ebanghelyo, ang kaligtasan, kaparaanan ng Diyos, ay yung nasa loob nun. Good news kasi yung Ebanghelyo. Ano yung good news? Christ suffered and died in order for us to be freed, to be saved. Yan. Yun ang Ebanghelyo. Yan lang. Kung baga yung kapangyarihan ng Diyos. Wala tayong pwedeng iambag doon sa Ebanghelyo. Wala tayong gawa na pwedeng iambag. Pero siyempre, ang question kasi rito, sinasabi natin yun din ang sinasabi ng yung responsibility, man's responsibility, sinasabi ng mga Armenians, so kay dyan, naniniwala na kailangan ikaw ay gumawa para ikaw ay maligtas. Yung tinatawag na pagsampalataya at pagtanggap, hindi ba ano yan? Is that not a work to be done by us? Pero ang problema ganito kasi, dapat nating isipin na we cannot do any work or something that is spiritual na pwede natin gawin. We cannot do that. Kaya nga sabi ng Panginoon na walang makakapunta sa anak maliban kung siya ay puntahin ng Ama. Sabi ganon. Yung sabi
No man can. Walang merong abilidad o kay power na lumapit. O kay lumapit, ibig sabihin na sumampalataya. O kay maniwala kay Kristo. Maliban na sila'y they will be drawn by the Father to Jesus Christ. Kaya yung sinasabi natin hindi ba yung sumampalataya tayo yan naigawa? Bakit natin sinasabi na wala tayong pwede gawin? Totoo naman na wala tayong pwede gawin Yung sumampalataya sa Panginoon, you cannot do that. So, ang question dito ay kailangan talaga yung tinatawag nating awal ng Panginoon bago tayo makagawa ng mabuti para sa Diyos. Kaya doon, sino ba yung naligtas tayo? Ang una dito, na wala tayong naiambag sa ating kaligtasan. Ang una ay para hindi tayo magmayabang. Yan talaga ang isang rason. Para hindi tayo magmayabang, sinabi ni Apostol Pablo na rin sa Ephesians chapter 2, di ba? By faith, we are saved by grace through faith, not of our works. So that baga na no man will boast. Kaya kung baga yung kaligtasan ay hindi nakasalalay sa desisyon ng tao, ngunit mismong sa kapangyarihan ng Diyos. Nangangailangan ito na ang Diyos ay magbigay ng bagong buhay sa isang patay na makasalanan. Isang bagay na imposibleng maisakatuparan ng isang tao. Ibig sabihin, ang isang tao hindi niya kayang buhayin ang kanyang sarili sapagkat siya'y patay sa spiritual at hindi siya makagawa ng kahit anuman ng mabuti sa Diyos. Because he is dead spiritually, yan ang kumbaga, yan ang paniniwala ng kwalya. At totoo naman yan Totoo yan, di ba? Paano matay? Si Jesus Christ, alam natin yung kwento tungkol kay Lazarus, di ba? Si Lazarus ay namatay pagkatapos sinabi ng kanyang mga kapatid na patay siya pero hindi pa rin pumupunta si Jesus Christ. Apat na araw pa bago siya pumunta. Ibig sabihin noon, nang sinabing patay, nasa tamp na siya ng mga 4 days pa. So ibig sabihin yun, it is very sure that Lazarus is dead. Yan. Kung wala sigurong mga olive oil yun o kayo yung pagpangulang po, nangangamoy na. Di ba? So, natitiyak lang para mabasa natin na tiyak natin na siya ay dead. Hindi na natin sasabihin na baka hallucination, kayo nakatulog lang. He is dead. All days, pumunta ang ating Panginoon. Pagkatapos, sumigaw siya. Lazarus, lumabas ka. So, siyempre, bakit siguro yung mga mayroong nanonood doon sabihin, bakit baliw? Baliw ito. Nakikipag-usap siya sa isang patay. Na 4 na araw nang nasa libingan.
Diba, sasabihin nila, paano niya mabubuhay yan? Parang gano'n yung sinasabi. Nakita lang dito ng kapangyarihan ng Panginoon na kahit yung patay na physical na patay, mabubuhay niya. Meron nagsasabi na paano niya bubuhay niya. Posible na, 4 na kwan yan. Kakausapin niya pagkatapos mabubuhay. Pero, ang kapangyarihan ng Diyos sa pamagitan ng salita ni Jesus ay nagbigay ng buhay sa isang patay na tao. Ganyan din ang Ebanghelyo. Yan ang salita ng Diyos. Jesus Christ is the Word of God. Yun pa rin yan. Kaya kung baga-asin no, it is Jesus Christ ang salita ng Panginoon. Nabuhay si Lazarus na 4 na patay. Ganyan din. Kung baga-asin pa, in-analogy sa spiritually na yung Ebanghelyo, which is Jesus Christ all the time. Ay nabuhay. O kaya kapag nabuhay na tayo ng mga patay, parang gano'n yung ganyan. So, ang Ebanghelyo ay ganyan. Sa pamagitan ng salita ni Jesus ay nagbibigay buhay sa isang patay na tao. Pero meron ng isang mayaman, isang batang pinuno na nagsabi rin sa ating Panginoon, kung anong gagawin ko para ako'y maligtas, ganyan ba ang kanya doon? Ang sabi ng Panginoon, ibenta mo nila yung ari-arian pagkatapos sumunod ka sa akin. Pero ano ang sinabi doon sa Biblia? Sabi, nalungkot. Yung batang pinuno kay mayang pinuno. Pagkatapos siya ay umalis. Ano yung nagtanong sa kanya ang kanyang mga disipulo? Sabi, bakit ganyan? Dahil mayamang pinuno, lumayo siya sa walang ganawa. Inayawan niya. Pagkatapos sabi ni Jesus Christ, katotohanan sinasabi ko sa inyo. Mahirap para isang mayaman na makapasok sa kaharian ng Diyos. So, ang mga alagad ay labis na namang hakay na. Magugulat sila pagkatapos. Kung gayon, sino ang maliligtas? And then sabi ni Jesus Christ, imposible ito sa mga tao. Ngunit ang Diyos, ang lahat ng bagay ay posible. Sa madaling salita, ang kaligtasan ay mula sa Panginoon. Yan din ang sinasabi sa Jonas chapter 2 verse 9. Kaya nangangailangan mismo ang kaligtasan, kung gusto mong kaligtasan, ng kapangyarihan ng Diyos. At ito ang Ebanghelyo. Kaya ang Ebanghelyo, kung baga ay hindi kapag-kinabang sa mga tao. Hindi kapag-kinabang sa mga tao na gusto talagang maligtas. Ay na hindi gustong maligtas. Kundi ang Ebanghelyo, pangangaral ng Ebanghelyo o kayong salita, ay posible lang o kaya ay nagtutulot ng kaligtasan sa mga tinawag. Ang pangangaral ng salita ay hindi lamang ginawang posible ang kaligtasan, kundi nagtutulot ng kaligtasan sa mga tinawag. Pero sa mga hindi, ganun ang sabi, di ba? Kasi sabi, bakit? Paano naman maliligtas ng isang tao? Kung
kung ganyan, pero sabi ng Panginoon, ang posible, ang hindi posible sa tao, lahat ng bagay posible sa Diyos, sabi niya ganyan. So now, makikita natin dito, yung nasabi ko yata noon na kung baga ito na walang ano yung tao. Now, ang Panginoon, siya ang kung baga ito na kikilos. Bubuhayin niya yung patay at sa pamagitan ng tinatawag na ibang Ebanghelyo. Not because it is the power. Kasi kung baga sino'y marami namang nakikinig ng Ebanghelyo, di katulad nito. Sa kapanahonan ng ating Panginoon. Maraming nakikinig sa salita ng Diyos, pero marami rin umaayaw, hindi naniniwala ka rin niya. Tama. Ang makasalanan lahat, ganyan eh. Yan ang sabi ng Biblia eh. Bagaso niya ang Panginoon, kailangan siyang ipanganak na muli. In order for you to understand, kaya para makapasok sa karin ng Diyos, para matanggap mo ang Ebanghelyo, maunawaan mo ang Ebanghelyo na siya ang kung bagaso ni kapangyarihan ng Diyos, you must be born again. Hindi sinabi ni Jesus Christ doon na, you must believe in me first. Sabi niya kay Nicodemo yan. You must be born again. Pag born again, yung patay, nagkaroon ng buhay, di ba? Ganyan niya. And then, kung baga siya, no, magkakaroon ka rin ng gift na kung baga yung tinatawag na faith. Ang faith. So, sa mga, sa Biblia, meron ng debate kung ano ang nauna, Kung ano yung nauna. Kung yung tinatawag na repentance, o kaya faith. Ang sabi ng iba, nagkaroon ka ng faith, bago ka nag-repent. Kasi nalaman mo na ang Ebanghelyo, and then kailangan na you must repent sa kasalanan mo. Sabi ka rin yan, di ba? Yung repenting pa kung baga that is work eh. So, nung mag-repent, ganun din yun. Walang makapag-repent. Paano sila mag-repent eh? Kung baga, wala nga silang sabi, di ba? Ganun yun. At saka wala rin silang faith. Kaya kung baga, kailangan pang buhayin ka ng Panginoon eh. Bago ka magkaroon ng faith. Because if you are still in your sin, wala kang faith doon, you do not have any faith. Ang faith ay kung baga paniniwala sa Diyos, believe in Diyos eh. Believe doon sa Ebanghelyo kay believe that Jesus Christ is the Messiah na nagligtas sa iyo, yun ang faith eh. So nung nakasalanan ka, meron ka ba nun? Nga pinamit mo, at naunawaan mo, bumilib ka na sa Panginoon. It is by true faith. We are saved by grace through faith. But do you have faith? When you are still living in sin, how can you believe in God if you do not have faith? So, ganun nga eh. Kung baga bubuhayin ka muna ng Diyos sa pamagitan ng banal na Espiritu. Sabi ni Apostol Nicodemo, paano yan? Pwede ka bang pumasok sa ng kwarnal? Sinasapunan nanay mo pagkatapos lumabas. Ano ba sabi ang magbubuhay sa kanya banal na Espiritu, di ba? Sabi niya, banal na Espiritu, hindi mo nakikita.
Pero nakikita mo yung resulta, sabi niya. Yes. Kasi yun ang kwan dito sinasabi natin na kailangan yung kapangyarihan ng Diyos. Sapagkat wala kapangyarihan ng tao. Wala silang faith. Pwede kong debatiin kung saan nagmula yung faith. Kaya kung baga, ang sinabi na nung kwan, yung mga tinatawag natin mga Armenians, nagkaroon na sila ng kumbaga parang paniniwala, hindi ko alam kung saan nila yung tinatawag nilang prevenient grace. Ang Panginoon raw binigyan tayo o kay lahat ng mga tao ng prevenient grace. Kumbaga na isang pagpapala yun na kumbaga na kaya mo na kumbaga na tumugon sa Diyos. Kaya mo na kumbaga na mamili ng mabuti. Kaya mo mabuti na mag-choose ng Panginoon, parang gano'n yun. Pero wala tayong makita na gano'n yun. Ang sinasabi lahat nagkasala, no one is righteous. So if you are righteous, do you have faith? If you are not righteous, do you have faith? Gano'n yun. Gano'n ang logic ko kay logic. It's not only logic, but baga yan ang totoo niyan. Kaya nga sinasabi na ang Ebanghelyo ang kapangyarihan. Kasi pag mayroon tayong prevenient grace, hindi na kailangan ng Ebanghelyo. Eh, siyempre maniwala ka na lang sa kanya, mayroon ka palang kumbaga na kapangyarihan. Hindi na kailangan mamatay si Kristo. Kaya that is the power of salvation. Ang totoo, wala. Wala kasi. Wala tayong kakayanan. Kaya kumbaga na yung sinasabi ko. Sinasabi dito sa Biblia na ang kaligtasan ay nangangailangan ng mismong kapangyarihan ng Diyos. So nung ikaw ay na-born again, o kaya kumilos ang Panginoon sa iyo, o let's say you were drawn by God doon sa ating Panginoon. Ganyan yan eh. Then, nabigyan ka ng faith, which is another gift. Gift rin yan, ibinigay rin ng Panginoon yan. Kasama sa salvation yan, kasama sa pagka-born again mo yan. At yung faith na yun, kumbaga, saka ka na makabilib sa ating Panginoon. Eh tayo siguro baka iniisip natin, di ba? Sabi, bakit ako? Bakit ako makasalanan naman ako pagkatapos yun? Tinanggap ko ang Panginoon, sinampalatayanan ko siya. Sabihin natin, that is only your presumption. Kasi kung totoo talaga na kung baga kumilos ang Panginoon muna sa iyong buhay bago ka nagkaroon ng tinatawag na pananalig. So, kung baga that is the result of your being born again. Faith is the result of your being born again. That is why it is not considered as a work na ginamit mo. But that is, kung baga yung faith na yun, kung baga resulta na yung pagiging born again mo. Pwede ka nang makapag-believe sa ating Panginoon, but that is not, hindi na yung work na kung baga katulad ang work kasi na sinasabi natin dito ikaw ang gumawa gano'n yun di ba? Parang kung baga ang good works lang sa Panginoon ay walang makakagawa. Nobody can do a good work in the sight of God. Sa paningin ng Diyos. Sa paningin ng tao, pwede kung binigyan ka ng 5,000, dahil sa good work.
Pero ang sabi ko sa iyo, good work yan sa paningin ng tao, paningin sa iyo, pero ang Panginoon hindi. Kasi kung baga sa hindi ka saved, hindi ka anak ng Diyos Kasi ang salvation, kung baga sa ang salvation ay truth niya yung good works Kaya yung sinasabi natin, kung baga sa nagiging maamo tayo sa mga tao, nagiging matulungin tayo sa mga tao, nagiging mga tayo ganyan, nagiging kind tayo. Kasi naligtas na tayo at considered na good work yan. Pero kung hindi ka Kristiyano, kayo hindi ka anak ng Diyos, hindi ka saved, wala kang magagawang good work. Yan kayo ang sinasabi. Kaya we cannot do any good work in order for us to be saved. A good work is a good work na ginagawa lamang ng mga taong naligtas. Di ba yun yung sabi sa Ephesians? Na kung baga at merong nang nakahanda na mabubuting gawa na dapat natin gawin. Yan ang sabi doon sa Ephesians. Ephesians chapter 2 verse 10. So, ang kaligtasan na kailangan mismo ng kapangyarihan ng Diyos. Pangatlo, ang kaligtasan what is the English yan? Salvation demands that the righteousness of God be upheld and applied to the guilty sinner. Yeah. Sa talatang 17, panliwanag ni Apostol Pablo kung bakit ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya. Sapagkat, sabi rito, dito nakakayag ang katwiran ng Diyos. So, bago tayong magpatuloy, dapat muna nating tandaan na ang Ebanghelyo ay hindi bunga ng relisyosong hinyo ni Apostol Pablo o kayang kanyang isip, yung pagkamatalino niya o ano pa man dyan. Kundi ito ay pinahayag ng Diyos kay Apostol Pablo sa pamagitan ng kanyang anak. So sa Galatians chapter 1 verse 15, tingnan natin kaya si Apostol Pablo kung baka yung mga ng reformist sila dito. So tingnan na natin Galatians chapter 1 verse 15. Si Apostol Pablo mismo nagsabi niyan. Galatians chapter 1 verse 15. But when it pleased God, who separated me from my mother's womb and called me to His grace, to reveal His Son in me, that I might preach Him among the Gentiles, I did not immediately confer with flesh and blood, nor did I go up to Jerusalem to those who are apostles before me, but I went to Arabia and returned. Biglang kong sabihin dito. Ang sabi kasi na Apostol Pablo rito po ang salvation ay kailangan kong bagaso na yung righteousness ng Panginoon ay dapat na kung bagaso ay maibigay. Hindi naman dapat dapat talaga, di ba? Maibigay sa makasalanan. Sapagkat ang makasalanan ay wala siyang righteousness, di ba? Kahit nung siya'y na-saved, wala pa rin siyang righteousness. Pero ang good news nga rito, hindi lang tayo iniligtas ng ating Panginoon, kundi ang kanyang righteousness. The righteousness of God is imputed to us. We do not have any righteousness. Kaya kung tayo righteous na nabubuhay,
if we are living a righteous life, it is not from our righteousness because we do not have any righteousness. Hindi tayo gumagawa ng mabuti noon eh. At nang tayo maligtas, wala pa rin tayong ganyan. So kumbaga we cannot do anything. We cannot do anything that is good because we do not have righteousness. Man doing righteousness, sabi ka rin ng Panginoon, di ba? Ni Apostol Pablo sa Romans 3. Pero, hindi lang tayo iniligtas, kundi ang righteousness ng Panginoon na impute o kayo na ibigay sa akin. That is why we are called righteous. And we are living a righteous life. But it is not our righteousness. It does not come from us. But yung righteousness ng Panginoon may ano sa mga nasalba to those who will save. Ano yung sabi niya? Apostol Pablo rito sa Galatia kung bakit sabi ng Panginoon, pinili niya si Apostol Pablo mula pa sa sinasapunan ng kanyang nanay ay tinawag na siya. Sabi ka, he was already chosen. Kaya sabi niya rito, who is that? 15, 16, nang minagbuti niyang ihayag sa akin ang kanyang anak upang may pangaral ko siya sa mga Hintil. Ngunit dahil sa kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago pa ako pinanganak at tinawag ko pang maglingkod sa kanya. Ibig sabihin, inaano ni Apostol Pablo na kumbaga na he is confirming o kaya pinapatutunayan niya na ang kanyang tinuturo ay talagang turo. Kung sinabi niya kumbaga na itong kanyang isinulat ay talagang kumbaga sa inuyan kasi yun ang sabi niya sa Galatia, di ba? Minabuti ng Panginoon na siya ay ang kagandahang loob ng Diyos ay pinili niya ako bago pa ako ipanganak at tinawag, he was called upang maglingkod sa kanya. So yan, parang kumbaga yung sinasabi niya rito baka hindi natin, baka sabihin natin na galing lang sa kanya, no, it's not. Pag sinabi niyang katwiran ng Diyos, ay kumbaga sa sa kanya. Ay ang katwiran ng Diyos ay kumbaga sa ma-impute sa mga naligtas, talagang totoo yan. Kasi ang sabi rito ipinahayag ng Diyos si Kristo kay Jesus. So God revealed Jesus Christ doon sa si Apostol Pablo. Diba? Kaya sabi niya rito, ng kagandahang loob ng Diyos, pinili niya ako bago panganak at tinawag na maglingkod. Sa 16, nang minabuti niyang ihayag sa akin ang kanyang anak upang may pangaral ko sa mga Hintil, hindi ako sumangguni sa sinumang tao. Ibig sabihin yung kanyang authority at yung kanyang sinasabi ay kumbaga siya nagkaling sa ating Panginoon talaga. Ipinahayag ng Diyos si Jesus Christ kay Apostol Pablo. Kaya nung siya'y mangaral, hindi siya sumasangguni, hindi niya sinasabi, totoo ba ito? Ang panahito na ang Diyos ay ganyan. Ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos. Kaya kung baga paniwalaan natin ito. Ito, kinanunan ng kwan nito. Ang Diyos ang nagbigay kay Apostol Pablo para isulat itong Romans na ito. At matitiyak natin sapagkat pinili niya
Bago pa siya pagkatapos may nabuti niyang ihayag sa akin ng kanyang anak, i-reveal his son. O kaya Jesus Christ, who is the gospel kay Apostol Pablo. Kaya lahat ng ating binabasa dito na kanyang sinasabi ay totoo. Lahat yan. So totoo na kung bagasa na yung katulad sinabi ko na we do not have any righteousness, but the righteousness of God is imputed to us. At kung righteous tayo ngayon, mayroon tayong righteous living. Tulad ng sinabi ko, it is not our righteousness. Ay, sabi nga rin ni Apostol Pablo, it is not me, kaya it is not I who is living, but it is God who is living in me. Ako'y nabubuhay, hindi na sa sarili ko, kundi ako'y nabubuhay. O kaya ang Diyos ang nabubuhay sa akin. Si Kristo ang nabubuhay sa akin, sabi niya ganyan. Now, yung huli rito, ang sabi, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya mula simula hanggang wakas. Ano ba yung sabi ng verse 17? From faith to faith. Sabi natin, sapagkat sa magandang balita ay pinapakita kung paano itinuwid ng Diyos ang kaugnayan sa tao sa Kanya. Ito ay sa pamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. Sa nakilala ang ito ay sa pamamagitan ng pananampalataya, buhat sa simula hanggang sa wakas. So, ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng pananampalataya mula hanggang wakas. Ibig sabihin nun we will be saved by faith and we will be living by faith. At tayo rin ay kailangan na mabubuhay sa pamamagitan ng pananampalataya. Bakit pananampalataya? Of course, nananampalataya tayo sa ating Panginoon. Pag ikaw ay nabubuhay sa pananampalataya, parang ibig sabihin, sinusunod mo lahat yung kanyang gusto, ginagawa mo yung kanyang kalooban, ganyan niya. It is by faith because you have faith in Him. You trust Him. That's why you obey Him. Parang ganun yun. So we live from faith to faith. Sabi ganyan niya. So yung nabasa nga natin yung tinatawag na sa Habakuk, chapter 2, verse 4, di ba? Yung katulad ng sinabi ko nung una, nasabi ko na yung ating binasa hindi galing lang sa ulo ni Apostol Pablo. Yung kanyang sinabi, hindi lang galing sa ulo ni Apostol Pablo, kundi nabasa nga natin yung nabasa natin itong Galatians chapter 1 verse 15 and 16. Sa kabutihan ng Panginoon, sabi niya gano'n. Mula pa sa pagkaano ng kanyang sinasapulan sa kanyang ina, pinili na siya ng Panginoon. Inihayag ng Panginoon ng kanyang anak sa kanya. That's why he knows everything. Hindi na siya kailangan sumangguni kay Juan, o kaya kay Pedro, o kay sino bang kasama niyang apostol doon. Hindi ko na kailangan sumangguni sa tao. That is why, kaya natin binasa yun kasi mahalaga ito baka sasabihin natin hindi totoo yung sinasabi ng Apostol Pablo. But it is true. So yung doon yung sinabing from faith to faith, ay nabasa rin natin sa Juan, that just shall live by faith. Yeah.
Noong Old Testament pa rin, nasabi na yan. Na yung mga matuwid ay mabubuhay sa pananampalataya. And then, ang pinakahuli, ang kaligtasan ay individual at personal. Hindi yan korporasyon, okay? Hindi yan kumbaga dyan ay group. Kaya sabi niya doon, nakuha yung point na yan doon sa sinabi. To the Jew first. To the Jew first. Ang sabi ng mga mananaliksik ng Biblia, sabi niya, bakit? Bakit Jew? Bakit Jew na singular yung sinabi niya, Apostol Pablo? Tingnan nga natin kung singular talaga. To the Jew first. And then, to the Greek. Yung Greek naman, single Greek lang naman yan, di ba? So there is a reason kung bakit ganyan mga sinusulat. Kulang lang ng S, it is something that is important. For I am not ashamed of the gospel of Christ, for this is the power of salvation, or power of God, salvation for everyone who believes, for the Jew first, and also for the Greek. So, ibig sabihin, individual ito, Greek at saka Jew, di ba? Di dapat sinabi na for the Jews first, and also to the Greeks, na merong S. So, ibig lang sabihin nito na individual, tig-isa. Ay, hindi lahat ng mga Grego, to the Greeks first. To the Jews first, no, ba? Individual. Individual na Greek, ganyan yan. So, hindi pwede yung kumbaga na yung tinatawag yan na hindi pwede yung korporasyon. Maliban lang sa church, Kasi yung church, kumbaga yung palipunan ng mga mananampalataya yan, yung mga savior. Of course. Pero yung sa sinasabi nyo, yung mga makasalanan na Grego kay makasalanan na Hudyo na maliligtas sa pamagitan ng Ebanghelyo, sabi ko ng yun. At sabi niya doon for everyone. Sabihin sa bawat isa. Ganyan yan. Kaligtasan ng bawat isa. Yan ba yung sinabi? For I am not ashamed to the salvation for everyone who believes, for the Jew first and also for the Greek. So sinabi ni Apostol Pablo ng kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa mga Hudyo at gayon din sa mga Grego. Maaari niyong sabihin para sa mga Hudyo, muna at gayon din para sa mga Grego. Ang maramihan, ngunit inilagay niya ito sa pang-isa. Ibig sabihin, singular. So, ang kaligtasan na isang individual at personal na bagay. Hindi kung bagasyo na parang kung bagasyo na kung iligtas ang pamilya mo sakop mo na lahat yung lahat. Anak mo ba, ligtas rin, hindi ka nun yun. Individual. Yung kaya kung minsan hindi ako sa mga reform, ano pa rin ako natin may naniniwala na babautismuhan ng infant, kung kayong mga baby. Mga reform sila, pero yan ang yan ang isang pagkaso na isang
Pero yung iba naman, katulad si John MacArthur, hindi naniwala. Ang ano ko lang si si Alice Crowley, ibig sabihin kung baga siya sa mga reformisasyon, sa siyang foundation dito sa modern age natin. Pero I don't know kung bakit ang manong niya. Na kumbaga siya na, ang paniniwala niya kasi si Cornelius ba yun? Yung pumunta sila, si Peter ba yung pumunta doon pagkatapos na sila'y sumampalataya. Lahat ng kanyang household ay sumampalataya. At sila'y nagpapautis mula. Iwan ko kung bakit si Crowley talagang ano naman siya. Pero bakit umano doon, sabi niya, nakuha. It is assumed na merong baby doon sa household na yun. Kaya kasamang nabautismoan, gano'n ninyo sabi. Ang layo, pero I don't know. Magasa ko niyan. Biglang sabihin ako nga, ang babautismoan naman ay yung sumampalataya sa Panginoon, di ba? O kaya yung mga matatanda na. Pero baga na yun ang isang na hindi niya binago kasi yung mga Roman Catholic talagang nagpapautismo sila ng infant. Tsaka mayroon din, katulad yung mga Anglican, so kay Church of England, nagpapautismo rin sila, mga babies kaya lang puring. Mayroon pa akong nakita na isang negro na naawa ko sa baby, pinapaspas niya doon sa I think that was a lake yun, Makatwi, parang ilog Talagang binabasbas niya yung bata. O kung baga siya niya, I do not know, pero yan. Ang punto ko lang dito ay hindi pwede na kung baga siya na korporasyon, merong kung baga siya na yung tawag dito, merong ama na born again na rin lahat yung niya. Kundi individual to everyone who believes, to the Jew, o isang Jew, to the Greek, isang Greek. Of course, it doesn't mean na isa lang, but pinapakita ng doon na personal at saka individual. Okay. So now, nakita na natin yan nakita na natin ang Ebanghelyo, ang kapangyarihan ng Diyos na natin. Nakatulad ng sinabi ko, kailangan yung kapangyarihan ng Panginoon mo. It is required sa salvation. Without the power of God, no one is going to be saved. Walang maliligtas. So yung pagbabansa na kikilos muna ang banal na Espiritu sa atin. It will quicken us first before we can believe, before we have faith na gagamitin natin na mag-believe sa ating Panginoong Diyos. Kasi makikita natin talaga sa buhay. For by grace you are saved through faith. Is it a faith of the person, or is it a faith that is from God? So, ganyan yan. So, dahil ang magbalik tayo sa katulad ng sinabi ko ng una, dahil ang Ebanghelyo ay kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, dapat natin ipahayag ito. Dapat natin hindi lang tanggapin, kundi ipapahayag rin. So, ang mabuting balita, o kaya ang Ebanghelyo ay ang mabuting balita na ipinapahayag sa atin ng Diyos kung paano tayo maliligtas sa darating na galit. Ito mismo ang kapangyarihan ng Diyos
na iligtas ang bawat sumusumpalataya. Dahil dito pinakayag ng Diyos kung paano ilalagay ang kanyang sakdal na katwiran na sumasampalataya o kaya sa makasalanan na nagtiwala kay Kristo. Sana naunawaan natin ang Ebanghelyo. Kung minsan kasi sinasabi natin, mayroong nagsasabi na, kung choosing ka na, yun naman ang sinabi ng Panginoon, di ba? We were saved when you were chosen before the foundation of the world. Dapat alamin natin to. Kahit yung mga tinatawag nating baby Christians pa, that is, unang nila sanang pakinggan yan. Kasi that is important. Hindi yan, kumbaga, hindi yan nakaka-opende. Kasi yung Ebanghelyo yan, dito mo lang nakita natin na si Apostol Pablo, he was chosen. Doon pa lang at sinasupunan ng kanyang ina, sinabi niya yun. But anyway, yung pagsabi niya, hindi ba siya nagsabi na we were chosen before the foundation of the world? But sabi niya, sinasupunan ng kanyang ina. Ibig lang sabihin niya na kung yan yung sa pamagitan ng Ebanghelyo, pag share na ano niya yan. So, ibig lang sabihin niyan, diyan siya na-choose. Nung pinanganak ng kanyang ina, pagkatapos nandoon niya ako. Pero he was chosen from the foundation of the world. Parang kung bagasa na ano na yun, that is already something that is past. Nangyari na, kumbaga. Kaya alam ng Panginoon ang bilang ng mga sasampalataya. Kaya nga mayroong sinabing, appointed those who were appointed. Sabi rin ni Jesus Christ, hindi ko pinapanalangin ang mundo. Kundi pinapanalangin ko yung mga sasampalataya. Huwag daw sa sasampalataya. Doon nga, kumbaga, pag may pangaral ng Ebanghelyo sa kanila, they will be gathered. Kaya tama yung sinasabi na kumbaga ang lahat ng naligtas ay nakasulat ng kanilang ngalan sa aklat ng buhay. Hindi si Apostol Pablo pinili siya nung pinanganak siya ng Juan. Sinasapon ng ina, doon siya napili ayon sa kanyang sinabi. Doon na lang ba maisulat yung kanyang pangalan sa aklat ng buhay? No, katulad natin, katulad ninyo. Nung kayo ba'y sumampalataya at saka naisulat yung pangalan ninyo? No. Ganyan yun. At ganun nakaka-open doon. Kung halimbawa, ganun yun. Dapat na tayong magtuwa. Dapat natin pa. Katulad sinasabi ko pala, kinakumbagal, pag alam natin yun, iisipin na lang natin, we do not know ang pamamaraan ng Diyos kung bakit tayo pinili. Ganyan yan. Kaya kung bakit tayo tumugon. Samantalang ang aming hindi tumugon. Ano yun? Kung isa tayo doon, kung baga, gaanong lungkot mo, mapupunta ka na sa impyerno na hindi mo alam. Ibig tayo, napili tayo, anong kung natin doon? Why are we going to be offended in that? At yung napili lang tayo ng una. Pero, tugon pa rin tayo sa tinatawag na Ebanghelyo. Because that is how we are gathered. The preachers ang kuhan may papanalag. Kaya tayo, kung baga, kumayot tayo para kung baga matawag yung mga lost sheep. Lost sheep na tinatawag, they were lost. Kasi yung baga siya na yan, na. So, dapat niyong malaman mga kapatid ko, no? Na hindi unjust ang Panginoon. God is not unjust. Kasi sasabihin natin, bakit yung ba hindi niya pinili? Unfair, di ba? Sabi nga niya, kung baga siya wala kang kasalanan yung taong nagawa. Wala pa silang kasalanan nagawa, namili na siya doon. Kung yung kanyang pinili, pagkabuhay niya, ganyan yan, ibig sabihin yun. So, hindi natin sabihin, pero yun sabi pa nga, I will give mercy. So, kung parang maawa ko sa gusto ko. At
tigasin ko ang puso ng gusto ko. So, we don't know kung baga sa ano-ano yan. Pero ang problema kasi natin ang hindi natin alam makasalanan na tayo nung sinabi ng Panginoon yan Kaya kung baga sa hindi unfair ang Panginoon sapagkat kung hindi ka maliligtas, mabubuhay ka rin na hindi ligtas. Hindi mo tatanggapin ang salita ng Panginoon. Magiging patuloy ka pa rin maging makasalanan. So kung baga sabihin mo ba na na unfair ng Panginoon sapagkat pumunta, ganyan ang kanyang buhay So parang kung baga pumunta ako sa baga no one deserve. Ibig kong sabihin, walang mapupunta sa impyerno that he does not deserve. Kasi nabuhay siya Pero tayo na kung baga sa pinili, nabuhay naman tayo ng tinatawag na maayos na pamumuhay nung tayo ay kung baga siya na itinawag sa pamagitan ng Ebanghelyo. Tumugon tayo sa ating Panginoon. Ikaw na rin mismo nakasabi sa iyo na mapupunta ako kaya nakakapasok ako sa kaharian ng Panginoon sapagkat tinanggap ko siya. Ang righteousness niya na sa akin kaya namumuhay ako ng righteous life which is a requirement of God. Ganoon niya. Pero yung iba na napupunta sa impyerno, mabuti kung pinili sila pagkatapos namumuhay pa rin sila ng masama. Of course, sasabihin natin na unfair ang Panginoon para nyo. But God is not unfair. God is just. Kaya nga kung baga ang solusyon dito na naiisip ng mga reformers o mga theologians at totoo naman kasi ang basis nila walang matuwid Kaya mo dumating ang Panginoon. Ang sabi ng Panginoon, bibigyan ko ang buhay, ang gusto kong bigyan ng buhay. Sabi niya gano'n. Pangalawa, sabi niya ng ating Panginoon, ang ibinigay mo sa akin ay walang mawawala. Bibigyan ko sila ng buhay pagdating ng araw. Sabi niya gano'n, di ba? Sabi niya, ang iyo, Ama, ay akin rin. Pinapanalangin ko na ingatan mo sila, sabi niya doon. Ibig sabihin, meron akong trupa, sabi niya rito, na wala sa kulungan ito. At akin rin silang titipunin upang maging isang kawan sila, sabi niya gano'n. So there is already God, o kaya Jesus Christ, meron na siyang tinatawag na own people. Ganyan yan. But we do not know kasi sa experience lang naman ganun, di ba? Pag hindi ka talaga tinawag, ganyan, but that is God's prerogative. Hindi natin alam alam ko lang ay kung bagasyon ni God is justice. Sinasabi nga na kaya sila hindi ligtas dahil nalaman ng Panginoon na hindi sila tumanggap kasi pagdating ng araw, kaya pinili niya na, kaya pinabayaan niya. Hindi naman ganun ang sinabi ng Panginoon, pinabayaan niya sila ang makasalanan pa Basahin natin sa Romans 1 verse 18. Dahil sa kanilang kasamaan, pinabayaan na sila, ganun yun. Kung halimbawa, mananampat sila ng pagpangyusan, ganyan. But we do not know. Ang ko lang kung pagkasunod, God is just. God is holy. So lahat ng kanyang ginagawa, kung sabihin talagang just. Nagkasala lahat ng mga tao. Ayaw nila. Ito kumbaga ito na dapat foundation ng kanyang salvation kasi diyan ang magkakay ng buhay ng isang tao. Unang-una, hindi na siya natatakot. Kasi alam niya na siya ligtas at ang ligtas, sabi ng Panginoon daw nito, bibigyan ko ng eternal life. Ano
At sabi pa doon, ang kalaating righteousness ng Panginoon na i-impute sa atin. So we are going to live like a saved person, ganyan yan. At kung mapupunta tayo sa langit, of course, we deserve it. Ito naman kung baga siya na talagang pinabayaan ng Panginoon na sabi niya. Panginoon mismo ang nagsabi. Just siya. Sinabi naman doon na patitigas ng kanilang buko. But the problem is that I still don't understand. Kaya mga babakasan mabuti si Apostol Pablo kasi pinahayag niya Jesus Christ sa kanya. Bago siguro hindi lang mga yun pinahayag. Pero tayo hindi natin alam kung ano ang basis ng Panginoon kung bakit isa tayo, kaya tayo, o kaya mayroon siyang pinilat, mayroon siyang pinagbayaan, mayroon ko niya. But that is true, kahit ano man ang gawin natin, kahit hindi pa natin nabatayan, talagang ganyan yan. Kahit wala pa tayong alam, kahit hindi yan sinabi ni Apostol Pablo, ganyan talaga. Kasi ang Panginoon, alam niya yung umpisa. At siya ang nagplano, kumbaga, alam niya siya ang plano, kaya nga mayroon tinatawag plano of salvation o kaya for His own purpose. Sabi nga ron, mayroong purpose ang Diyos. And then for His own glory, ganun yun. Para kumbaga sa for His own pleasure, sabi pa gano'n yun ano ng Diyos yun? Kaya pag tayo, halimbawa, we believe na tayo ay talagang Christian and we are living a righteous life and nakaditiyak na tayo. Ganyan yan. Pag nakakabuhay tayo ng righteousness life, ay dapat tayong magpasalamat katulad ng sinabi ko, it is not us, hindi tayo, but it is God who is living in us. Ayaw mo ba na napakalaking pribilisyo naman ang ginawa ng Panginoon sa atin. Kaya kumbaga pinuhay niya tayong muli. Naging tayong muli lahat yung pero yan, pag nalaman natin na sino kayong hindi matanong. Sino kayong hindi magpasala sa Diyos. Sino kayang hindi sasamba sa Kanya? Sino kayang hindi iibig sa Panginoon ng gano'n na lang? Kalalim. Yung mga tao lang na alam niya na siya'y napili para sa kaligtasan. Katulad ng sinabi ko, alaman natin yan o hindi talagang ganyan din ang mangyayari. Na merong mapupunta sa impyerno at saka merong maliligtas. That is the real truth. That is the truth. Nagbabasa naman natin sa salita ng Panginoon na kung sino yung mapupunta at kung sino yung hindi. Ay tinalaman natin, di ba? Ganyan ka. Pero yun ang totoo. Meron mapupunta sa impyerno at meron mapupunta sa langit. Nung malaman natin sa Biblia, sinasabing pinili ng Panginoon mula pa magpagkatatag ng mundo. Ay di alam natin. Ang kanilang na yun, i-fit na lang natin doon sa mga pinili. Kaya nagbabasa tayo ng Biblia kung paano mabuhay yung mga pinili. Di ba sa Romans, sinulat niya sa mga pinili. Doon sa Galatians, sinulat niya sa mga pinili. Sa Corinthians, sa mga pinili.
Itinuturo niya kung paano tayo mabuhay. Kung ano ang dapat nating iwasan. Ay, kayo kumbaga, nakikita ko na halos sa araw-araw nag-aaral kayo ng Biblia. So, of course, kumbaga, kung ako ang tumitingin siguro, of course, I know. Kasi ganyan yan eh. Kung sino ang pinili, they lack the word of God. Mahal lang po. Nag-aaralan nila ang salita ng Panginoon. Sino bang mag-aaral ng salita ng Panginoon? Kung hindi yung mga pinili, ganun yan eh. Eh sila, kumbaga, mayroon ba silang panahon? Wala, of course. Ganyan yan. That's why we must be glad. Tayo dapat na. Sabi ng Panginoon sa atin, tayo ang dapat na maging hila. Yan. So kahit pa paano gusto pa rin ng Panginoon na ang makasala ng mundo, mamuhay pa rin yung kahit pa paano. Ayos sa pamagitan natin. Sana. Pagkasya na maano rin sila. It is not na tayo mag-converse sa kanila sa pamagitan ng ating kwan. Pero yung gagamitin tayo ng tao. Para yung mga pinili, kumbaga, kumbaga na scripted na yan scripted na ay mali yung sinasabi ng iba na ligtas ka na pala na bakit ka pa nakikinig ng salita ng Panginoon pero sabi na hindi yan kasi doon pinili ka nung una pero doon ka na nakuha at sa kasanyo ng individual sa'yo may ako umatin ng isang crusade pagkatapos na pakinggan niya Panginoon pagkatapos tumanggap siya. Doon lang ba siya pinili? No. Nung una pa, proseso na lang yung kung tinatawag natin pagkikinig ng salita ng Panginoon. Ganun yan. So it is the power of God to salvation. Sabi na kaya nga katulad ng sinabi ko, if we know that that is the power of God into salvation, we must believe. And then, we must share. Paginoon, maraming salamat. Maraming salamat, Paginoon. Ang pagmamahal sa amin. Yan ang sabi ng Panginoon sa iyong salita niyo. Mga ipinigay mo sa ating Panginoon, the believers, ay sila ay minamahal mo. You love them. At yan na feel namin. Nararanasan namin, Panginoon, ang pagmamahal mo sa amin o kahit nga. Mikilos ka sa aming mga buhay. Kaya kami nagpapasalamat sa pagkain. Minahal mo kami ng buo na ka. Kaya kami umibig ka rin sa iyo. You love us first. Lord, maraming salamat hindi man natin na maunawaan, of course, sa aming sariling pag-iisip. We do not understand, but hindi namin maunawaan. Hindi ko rin maunawaan kung bakit ako pa o kayo pa. Nakikita natin inibig ng Diyos. Instead of ang kanyang wrath, ang kanyang galit na para sa atin. So Lord, we thank you very much. Ilagay mo ito sa aming puso. Yung sa ganun namin Diyos, ipatuloy kami. Hindi lang maligaya na magkaroon ng kapayapaan. Hindi, Panginoon, magkaroon kayo ng pagmamahal at pag-ibig sa kapwa namin.
Ikaw ng kutos yan, Panginoon, that we're going to love even our enemies and lalo yung mga kapanalig namin o kayo mga kasama namin, mga believers. So Lord, thank you very much sa iyong mga salita na nalaman namin na ikaw ang siyang nagligtas sa amin. You did it alone. Wala kaming parte. Wala kaming ginambag para kaming maligtas na ginawa. And that is love. Pagmamahal mo yan sa amin, Diyos. So Lord, maraming salamat. Dalangin namin na patuloy pa rin kaming turuan sa pamagitan ng iyong mga salita upang lalo malubos ang aming kaalaman at ang aming mga buhay at magkanap namin, Panginoon, ang iyong naisip, ang iyong gusto, ang iyong salita, Panginoon, siya mag-influence sa bawat isa sa amin at hindi ang mundo at hindi ang kaisipan ng tao o kaya ang salita ng tao. So Lord, thank you very much. Continue to lead us and guide us. Lalo Panginoon sa aming mga pag-aaral, tigis sa lahat sa aming mga pamumuhay. Namin Panginoon yung mga pangako. And you will protect us. And whatever happens to us, ikaw rin ang pangako. That it will turn to our good. Sa ikabubuti namin. Yan ang pagmamahal mo dyan sa bawat isa sa amin. At hindi namin pinagpapasalamat. So we thank you, Lord. Maraming salamat, Panginoon. Maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Salamat po. Maraming salamat po, Pastor Lucas, sa napakagandang ibinahagi niyo po ngayong hapon, ngayong gabi po. Bago pong lahat, ipapanalangin po muna kayo ni Sister Laura. Sister Laura, available na po kayo. Hello po, good evening po. Opo. God bless you. Good evening po, Pastor. Good evening po sa lahat. Good afternoon po sa mga nasa Israel. Okay po, let us bow our head in prayer. Hallelujah, Lord God, Heavenly Father, we worship tonight, we exalt your name, Lord God, we magnify you, Lord. Lord, salamat po sa oras na ito na nagka-gather po kami. Salamat po sa bawat buhay ng bawat isa sa amin, Lord God, na nakakapakinig ng banal na salita ninyo. Lord, linisin niyo po ako sa oras na ito na ang maging karapat dapat po ako na maipanalangin sa inyong ating mahal na pastor na si Pastor Lucas. Ano po yung mga nagawa ko na isip, naramdaman ko, Lord God, na hindi karapat sa inyong sa harapan, Lord God, sinasadya, hindi sinasadya. Hinihingi ko po, Lord, yung kapatawaran niyo, Lord God. Dinis niyo pong puso't isip ko, Lord God. Ang isip ko, Lord God, nasa ganun, Lord God, ay maipanalangan ko ng maayos, Lord God, si Pastor, and sanctify me, Lord God, in Jesus' name, Lord. Salamat po sa buhay ni Pastor Lucas na patuloy niyo pong ginagamit, Lord God, sa mga gawain na ito na nagiging way siya, Lord God, para maipailuwanag, Lord God. Matuto kami, Lord God, especially sa mga bagay, Lord God, na hindi namin naintindihan sa iyong salita. Salamat po sa patience na ipinagkakagli po sa kanya, Lord God. Salamat po sa wisdom, sa knowledge, Lord God, and understanding kung paano niya may pahayag ang iyong salita, kung paano po niya may paliwanag ang iyong salita, kung paano po namin mas maintindihan ang mga bagay-bagay, Lord God, in Jesus' name. Alam po namin, Lord, na hindi din biro, Lord God, yung time zone dito tsaka sa Pilipinas, yet, Lord God, binibigyan po ng kalakasan, Lord, na may pagpatuloy ang gawain na ito na ilang beses sa isang lingkod. Lord, thank you, Lord God, for protecting him, for giving him strength, for giving him all the things that he needed, Lord God, for equipping him, Lord God, sa lahat po ng mga kailangan niya, Lord God, para may pagpatuloy niya yung mga missions and visions ninyo, Lord God, na gusto ipagawa sa kanya. Lord, thank you for using him, Lord, and mightily for your glory, Lord God, para magabayan ang mga tupa ninyo, Lord, in Jesus' name. Lord, we also pray for provision sa mga gawain nila sa magtutupa, sa correctional, Lord God, lahat po ng mga
mga gawain niya, Lord God, inihiling po namin provision ninyo doon, yung mga gagamitin po yun ng tao para maging helpmate niya, Lord God, at mas marami po pong mga tao, Lord God, ang ang maibalik, Lord God, sa inyo, Lord God, in Jesus' name. Salamat, Lord God, sa lahat ng mga gagawin pa po ninyo sa buhay niya, pati na sa kanyang pamilya, sa kanyang asawa si Pastor Lucy, Lord God, na pareho po silang nagsisilbi sa inyo, Lord God, patuloy po silang pagpalain, Lord God, hindi lang po financially, Lord God, but that's a different aspects of their lives. We pray for good health, Lord God, sa kanila. We pray for divine protection be upon them, Lord God, and his household, Lord God, in Jesus' name. Lord God, kung bahalang po sa buhay niya, Lord God, ano po yung mga pangangailangan, yung mga desire ng puso niya, Lord God, alam niyo po lahat ng mga ito, yung mga silent battles niya, Lord God, yung mga idinadalangin po nila sa inyong pamilya, Lord God, and kung bahalang po Lord God, we pray, Lord God, for favor, Lord God, and anointing, Lord God, na lagi niyo pong pagkakalot sa kanya, Lord, that divine protection be upon him, Lord God. Saan man po siya magpunta in Jesus' mighty name. Thank you, Lord God, for tonight. We praise you, we magnify your name, we exalt you, Lord God, and we ask all this in Jesus Christ, our Lord. Amen. God bless po sa lahat. God bless po, Pastor. Salamat, Amen, sis. amen. Thank you, sis. God bless you. Ayan, isang mabilis ang pagbati lamang po, shalom po, Sister Lourdes Cruz, Pastor Lucas, Sister Amia and Bea, Sister Annie Marie, Sister Arcelina Navarro, Sister Elisa, Sister Emelina Cancino, Sister Emma Florida, Sister Emma Ragos, Sister Florencia Cesar, Sister Lani Lumidaw, Sister Laura Milio, and Sister Lorna Gubi, Sister Marivic Espiritu, Sister Malin, Brother Natsky Lapitan, Sister Rizalina Pascua, Sally Eugenio, Sister Rosalie Hernandez, Sister Rosalind De Villa, Sister Ruby Atienza, Pastora Rosa Ruth Mariano, and Sister Theodora Alhambra. Ayan, shalom po. Ayan, alam ko pong napakalinaw po nung ibinahagi po sa atin ng ating mahal na pastora na bilang tayo po ay nakakakilala na sa ating Panginoon, wag po tayong mahiya na ihayag yung magandang balita na nandun yung kaligtasan na ang ating Panginoon lamang, Panginoong Jesus lamang yung makakapagbigay ng kaligtasan. So, huwag po natin ikahiya yun na mag-share po tayo ng gospel, share po ng word ng ating Panginoon dahil sa pamamagitan po nun, marami po tayong maaabot na kaluluwa na nangangailangan din po na makakilala sa ating Panginoon at higit sa lahat na makatanggap din po sila ng kaligtasan. And nagrema din po sa akin doon na yung sa salvation po, yung individual po talaga, ang paggawa po ang paggawa po natin is personal talaga yan. Hindi natin pwedeng iasa sa ibang tao yung para po sa kaligtasan natin, kundi tayo po talaga mismo yung gagawa para po mabigyan din ng kalwalhatian ng kapurihan ng ating Panginoon sa lahat ng ginagawa niya po sa buhay natin. Hindi natin pwedeng iasa sa ibang tao yun, hindi natin pwedeng iasa sa pamilya natin, kundi tayo po, dahil bilang mananampalataya, alam ko naman po na ang bawat isa sa atin ay nagkakaroon pa rin naman po ng pagkakasala dahil nasa laman pa po tayo. Pero salamat sa ating Panginoon, salamat sa kanyang kalwalhatian, sa kanyang kadakilaan sa buhay ng bawat isa sa atin. Dahil pag tayo nakakagawa ng pagkakasala, nandun agad yung conviction, nandun agad na parang nire-remind tayo agad na nagkakaroon tayo ng mga bagay na hindi nakalulugod sa kanya. At yun po, salamat po sa ating Panginoon at sa buhay po ni Pastor Lucas sa napakagandang ibinahagi niya po sa atin sa araw na ito. Basahin ko lamang po yung reflection ni Sister Annie Marie. Amen. Sabi niya po dito, thank you, Lord, for your words that we hear tonight. Lord, bless us all and keep us all safe, especially for the life of your servant. Amen. Salamat po, Sister Annie Marie. Magpatuloy lamang din po kayo sa pakikinig po ng ating salita ng ating Panginoon. Sino pa po may reflection or any question po, dahil alam ko pong medyo busy na rin po lahat dahil 6:30 na rin po. Pero kung may reflection po kayo, open po ang ating reflection. Kahit isa po or dalawa, pwede po mag-reflect. Huwag po kayong mahiya, mga kapatid.
Sister Florence, baka gusto niyo pong mag-reflect. Sister Lourdes, baka gusto niyo pong mag-reflect. Tahimik po. Ayan na. Sige, mag-reflect ako. Ayan. Maraming salamat po, Pastor Lucas, sa inyong binahagi, yung gospel. At napakaganda po. Ayun po talaga yung dapat, sabi nga po, hindi dapat ikahiya yung mabuting balita. Sapagkat yun ang kapangyarihan ng Diyos, sa ikaliligtas ng tao. Una sa Hudyo, pangalawa yung Griego. Kaya nga po ay napakaganda po na dapat talaga is yung responsibility po natin is to share the gospel po sa ating kaibigan, sa ating mga kilala, sa ating pamilya. So, salamat po, Pastor Lucas. Sister Miriam, pwede na ba mag-pray ng 10 days? Opo, Opo, 6:30 na rin naman. Ayan. Salamat po, at nawa ay magpatuloy po tayo sa pag-aaral lang kay Talang Panginoon. Samahan niyo po ako manalangin para sa lahat ng participants, sa 24 participants. Yun. Amang Diyos na makapangyayari sa lahat, pinupuri ka po namin, pinapasalamatan sa iyong kadakilaan. Salamat po sa narinig naming salita about your gospel. Panginoon, naayaan niyo po, Panginoon, na ito po ay magreman po sa aming puso at Panginoon, at hindi lang po ito manatili sa puso namin sa isip, kundi ito po ay maisagawa namin, Panginoon. Bigyan niyo po kami ng karunungan, kanaman, tapang, Panginoon, maghayag po ng mga salita, ma-share po ito, Panginoon. Hallelujah. Salamat po. At salamat po sa maghayag ng mga salita na si Pastor Lucas. I pray, Lord, na patuloy po siya pagpalain, Panginoon, at sa kanyang ministry na katiwala sa inyo. Lord, sa oras na ito, dinadalag ko po, Panginoon, ang lahat ng participants sa panguna po ng aming host na Sister Lourdes Cruz. Ayan, si Pastor Lucas na nga ito, nag-share. Sister Ami and Dea, Sister Annie Marie, Sister Arceline Vado, Sister Elisa, Sister Emerina Cancina, Sister Emma Florida, Sister Emma Ragos, Sister Lani, Sister Juniel, Sister Laura Milio, Sister Lorna Gube, Sister Maribik Espiritu, Sister Maring, Sister Miriam Antonio, Brother Nassi Lapitan, Sister Salina Pascua, Sister Rosel Hernandez, Sister Rosalyn Divilla, Sister Ruby Atienza, Pastor Ruth Mariano, and Sister Chodora Alanda. Lord, maraming salamat po sa 24 participants na ito na nagpapatuloy po na mag-aral ng mga salita. And I pray, Lord, na kami po, na 24 participants, ay kami po ay bawat isa, Panginoon, ay naroon po yung kabigatan na mag-share po ng yung gospel, Lord, at makita po sa aming buhay kung paano mo kami binago sa pamamagitan po ng gospel. Lord, nawa magdiwanag po yung buhay namin kahit saan po kami pumunta, sa trabaho po namin, sa kasalamuhan namin, Panginoon, ay maging liwanag po kami, Panginoon, sapagkat yun po ang nais nyo sa iyong mga tinawag, Panginoon, makita po yung result ng aming salvation. Salamat po, God, pagpalain niyo po ang bawat isa, at salamat po sa pag-iingat na gawin niyo po, protection, Panginoon, sa bawat isa, kalakasan, Panginoon. Salamat po, at sa mga silent prayer po ng aking mga kapatid, mga pangailangan nila, Panginoon, financially, at sa lahat spiritually, Lord, kayo po, Panginoon, yung patuloy na magpo-provide, at yung pong yung banal ng Espiritu ang patuloy na magtuturo sa amin to know you more, to love you more, Panginoon, and nawa, Lord, ay patuloy, Panginoon, na maging ang salita mo lagi, Panginoon, ang bigay sa amin ng karunungan sa bawat gagawin namin, Panginoon. Lagi po kami pasalamat, anong po nangyari sa aming buhay. Salamat po,